May bago ngayon sa e-travel na pinag-aalala ng lahat na hindi daw sila nakapag-upload or nakapag-take ng selfie. At chinek ko nga ang e-travel gamit ang ibang email address. Oo nga guys, wala na yung photo or yung take selfie. Direkta na ito sa personal information. Sa mga wala pang account sa e-travel ay kailangan nyo muna gumawa ng account. Na pareho lang naman ang procedure na ilalagay ko sa description ng video na ito, ang step-by-step guide video para may guide kayo. Basta guys, kapag napansin nyo na wala na yung take selfie or photo, ay okay lang yan dahil inalis na nila ito. At may mga ilang nagsishare din guys na hinahanap na daw ang customs declaration kapag lapag nyo sa Pilipinas. Na dati ay hiwalay ang registration sa e-travel. Pero ngayon guys ay magkadugtong na ito. So much better na i-fill out nyo na lang ang inyong customs declaration after nyo makapag-register sa e-travel. Pero guys, kung hindi naman kayo makapag-fill out online, ay bibigyan naman daw kayo ng maliit na form sa Pilipinas at doon nyo na pipill upan. Mamaya ay gagawa ko ng video tutorial kung paano mag-register or mag-fill out sa customs declaration na magkadugtong na ngayon sa e-travel after mo makakuha ng QR code. Medyo busy lang tayo ngayon guys dahil nga sa nangyaring baha dito sa Dubai. So ayun guys, bisitahin nyo lang ang description ng video na ito or yung pinned comment dahil doon ko ilalagay yung video tutorial kung paano mag-register sa e-travel. Basta kapag napansin nyo na wala ng take photo or selfie, ay okay lang yan dahil nga inalis na nila ito. Napakaraming nagtatanong kung bakit invalid credentials daw ang lumalabas kapag nagre-register sila sa e-travel. Tamang email address at password naman daw ang nilalagay nila. Ang sagot guys, invalid credentials ang lalabas dyan kung wala pa kayong account o hindi pa kayo gumagawa ng account sa e-travel. At take note guys, para sa mga nalilito, iba ang password nyo sa inyong personal email address at sa inyong e-travel account. Dahil sa e-travel ay gagawa kayo ng inyong account at ng inyong personal password. Pero pwede nyo rin ilagay ang inyong password sa inyong email address para hindi na kayo malito. Pero take note guys na hanggat hindi kayo nakakagawa ng account sa e-travel, ay hindi yan gagana kaya invalid credentials ang lumalabas. So kung wala pa kayong account sa e-travel, ay dito kayo sa baba sa create account. Dati ay wala naman tong create account pero ngayon ay bago na. So sa mga baguhan na wala pang account sa e-travel, i-click nyo yung create account. Sa mga nagtatanong naman, paano daw kung nakapag-create na ng e-travel nung umuwi sila sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung nakagawa na kayo ng e-travel noon na hindi pa naabutan ng update simula February 1, 2024, ay hindi na yun counted. Dahil ngayon, ang bago ngayon sa e-travel ay kailangan nyo gumawa ng account. So, i-click nyo na ngayon yung create an account. Sa mga hindi pala nakakaalam ng website ng e-travel ay ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi na kayo mapunta sa fake website. At sa may mga e-gov app naman ay pwede kayo mag-register na makikita nyo sa app na yon. Para sure kayo na hindi kayo mapupunta sa fake website na nanghihingi ng bayad. Dahil inuulit natin guys na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong dapat na bayaran. Kapag nanghihingi ng bayad ay meaning ay fake website yan. So huwag kayo dyan guys magre-register kapag nanghihingi ng bayad. At ang pagre-register sa e-travel ay 3 days before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. After nyo maklik yung create an account, ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. At make sure na nabubuksan nyo ang inyong email address dahil magsisend sila ng OTP or ng code. And after nyo malagay ang inyong email address, i-click nyo yung continue. At eto na guys, lumabas na ang sabi ay check your email na nilagay mo for the one-time PIN. At eto na nga guys, nasa email na natin yung code na sinend ng e-travel. At after nyo malagay yung code na galing sa inyong email address, i-click nyo lang yang continue. Sa mga nagtatanong pala guys na kapag kinukuha daw nila yung code na sinend sa kanilang email, ay nawawala at bumabalik sa dati. Ganito ang gawin nyo guys, para hindi bumalik sa dati yung registration nyo, ay i-click nyo yung tab sa gilid sa taas. At after nyo maklik yung tab, ay ganito yung lalabas. So, pwede na kayo mag-exit at hindi yan mawawala. After nyo maklik yung continue, ay maglalagay or gagawa na kayo ng inyong password.
Then ilalagay nyo ulit ang password confirmation na pareho dapat sa una mong nilagay na password. Pero magsasuggest ang eTravel ng strong password, pero i-click nyo lang yan, create your own. At pagkatapos nyo mailagay o makagawa ng inyong personal password, i-click nyo lang yang continue. At eto na guys, magsisimula na kayong mag-register na inyong eTravel.